natatanong niyo lang yun pagka yung administrasyon walang vision. Sorry, but kung meron ka sanang vision at maliwanag ang plano, hindi naman po tayo maliligaw. Kumbaga, maliwanag pagka tinitignan mo ang mga bagay katulad ng budget at i-compare dito sa halimbawa sa Philippine Development Plan, then makikita natin pati yung progreso, di mo nakakailanganin magtanong sa mga resource persons dahil magiging public document ang mga plano, patutunguhan at kung nasaan tayo ngayon sa plano na yon. Ang actually national security, hindi lang po nito sakop ay military concerns, hindi lang po national defense, territorial defense, or even internal defense. Pagdating sa national security, kasama lahat ng factors that lend stability to a country. So ano yung mga yon? Kasama dyan ang economic stability. So ibig sabihin, presyo ng bigas, presyo ng pagkain, day-to-day living, public interest, health concerns, criminal cases, the rates of crime in society, lahat po yan ay bahagi ng mga kinokonsidera pag sinabi natin ano ang stability ng country. Ito ba ay stable ngayon? So lahat ng larangan ng public interest na nagbibigay o factor dun sa political as well as economic and otherwise secure stability, security-wise, ng stability ng bansa. Bago yung administrasyon, baka hindi sila sang-ayon dito sa polisiya na to. What if they say, sige, cut off na namin yung Philippines, bahala na kayo. Patay. Anong gagawin natin? Sarili nga natin mga tao, gusto natin mapakain lahat. Siyempre, uunahin sila. Kung ikukumpara po, ma'am... Not very sporting. Opo, ma'am. Kung ikukumpara po, ma'am, ang bilang ng mga botante sa lahat po ng mga humahabol ngayon kay Vice President Sara Duterte, di hamak na mas matindi po ang 32 million. And she represents 32 million voters. Majority niyan, ma'am, Class C, D, and E. Mga payak nating mga kababayan. Do you think si VP Sara at mga Duterte, pati yung mga kaalyado na ginigipit na nakakatikim ngayon ng vengeance leadership, is a barometer ng mga ordinaryong Pilipino na kaya nilang gawin sa mga ganito na binoto natin, 32 million, how much more sa ating mga ordinaryong Pilipino? Kaya nila tayong apakan at any moment. Actually, disagree ako na vengeance to. Hindi siya vengeance eh. Vengeance is dahil gumaganti ka. Anong paggagantihan nila? Anong ginawa ni Vice President sa kanila? Nananahimik siya gumagawa ng trabaho. For that matter, ano bang ginawa ni former President Duterte kundi pagtanggol yung kanyang anak? And aside from that, ano ba naman ang sama para mag-criticize ng gobyerno? Ganun ba sila kapikon? That they do not understand na pagka ikaw ay nakaupo, ikaw ay mababato. It's just a fact of life. Ganun talaga. Pero dito nakikita natin without deserving it, pinabanatan ng Vice President. They want her impeached for reasons known only to them. And because, audit issues ay hindi impeachable offenses yan. So, anong nangyayari? Tinanggal pa siya. Napaka-petty. Tatanggalin mo siya sa National Security Council because she asked why she hasn't been invited. Ganun ba yun? Walang justification for this kind of treatment of the Vice President. So it's not even vengeance. Wala talaga. This is simple bullying. This is simple naked display of power. We're doing this kasi kaya namin. So, Vice President ka lang, Presidente kami, Speaker of the House kami, mga ganyan. Kongreso kami, we hold the power of the purse, may immunity kami. We can do this, you can't retaliate. Buti sana kung meron ginawa si VP Sara, wala eh. Ito ay simpleng pagsasantabi doon sa isang malaking threat sa kanilang popularidad. Ma'am, bago lang si partner Admar, lumilitaw kasi yung mga katagang martial law sa pagkakatanggal kay VP sa National Security Council. Possible ba yun, ma'am? Kasi nga, ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan yung mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So ibig sabihin may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Pagka ganoon, ang akusasyon mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero
Wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Threat ka sa national security, anong ginawa? Besides from doing her work and being more popular than the president. So, yun po yun, na it doesn't make sense. Kumbaga, it doesn't make sense in the ordinary course of politics, of playing politics. Ito ay first strike. Kumbaga, sila yung nauna. Whatever the vice president says or does in response to these actions made against her that threaten her, yan po ay self-defense. Natatanong niyo lang yun pagka yung administrasyon walang vision. Sorry, but kung meron ka sanang vision at maliwanag ang plano, hindi naman po tayo maliligaw. Kumbaga, maliwanag pagka tinitignan mo ang mga bagay katulad ng budget at i-compare dito sa halimbawa sa Philippine Development Plan, then makikita natin pati yung progreso, di mo nakakailanganin magtanong sa mga resource persons dahil magiging public document ang mga plano, patutunguhan at kung nasaan tayo ngayon sa plano na yon. So yung patutunguhan, ewan ko, malabo Malabo kasi rin yung administrasyon at malabo po kung ano man ang plano nila, kung saan na tayo patutungo at saan tayo nandoon sa loob ng plano na yon. Nakita naman natin, in spite of all the problems at saka yung mga kritisismo tungkol sa budget, parang hindi pa rin iniinda. Deadly silence ang sumasalubog sa tao. Opo, ma'am. Dito tayo sa paksa na yumayanig sa political landscape ng Pilipinas. What do you make of this phrase, rival removal, sa pagkakatanggal sa mga Duterte at mga dating presidente sa National Security Council? Ayun nga po, these are politics, no? This is politics in the worst possible sense. Wala tayong problema when it's politics in the sense that you're making policy for a country heading towards a vision of betterment, upliftment, and in the public interest. Dito, nakikita natin, elimination nga, it's not even a fair elimination. Kumbaga, you're trying to get rid of, it's very, how do you call this? Unfair. Not sporting, kumbaga, sabi ng mga British, not very sporting in you. Kumbaga, if we're playing a game, may rules yan, may rules in game. Ang ginagawa nila is nadadaya sila. Di sila pasok sa rules, they won't play it fairly. Na wala naman tayong problema, kumbaga, patalasan na lang ng talino, hindi naman po ganun yun. This is a blatant display of power. They're doing it because they can. Yun lang. Ma'am, ibaba natin ang diskusyon sa ating mga ordinary at payak na mga kababayan. Anong epekto nito, ma'am? Itong pagkakatanggal kay VP Sara, former President Duterte at ibang former presidents sa organization, sa ano po, ma'am, National Security Council. At may epekto ba yan, ma'am, sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino? Actually, national security, hindi lang po nito sakop ay military concerns, hindi lang po national defense, territorial defense, or even internal defense. Pagdating sa national security, kasama lahat ng factors that lend stability to a country. So ano yung mga yon? Kasama dyan ang economic stability. So ibig sabihin, presyo ng bigas, presyo ng pagkain, day-to-day living, public interest, health concerns, criminal cases, the rates of crime in society, lahat po yan ay bahagi ng mga kinokonsidera pag sinabi natin ano ang stability ng country. Ito ba ay stable ngayon? So lahat ng larangan ng public interest na nagbibigay o factor dun sa political as well as economic and otherwise secure stability, security-wise ng stability ng bansa. So lahat po ng mga nakaupo ay dapat mayroong maiko-contribute dyan. Ngayon, ayon din dun sa original na executive order na inilabas noong 1987, pwedeng iba-iba, pwedeng magdagdag ang Pangulo ng iba't ibang mga miyembro nang naaayon doon sa hinaharap na issue. So may flexibility. Bukod pa doon, sabi rin sa saligang batas, dahil ang Pangulo ay head ng civil service at administrative head ng gobyerno, pwede may power siya to reorganize government. So pwede siyang
magbago. Pwede siyang maggawa ng bagong policy, pwede siyang gumawa ng executive order para mas maiayos ang ilang mga ahensya ng gobyerno. Now that being said, ang sinasabi natin dito is malaki yung possibility na legal naman ang ginagawa ng Pangulo sa pag-reorganize ng National Security Council. The question is it wise? Dinideprive niya ang Vice President of the possibility of continuing his work, ayun naman yung word na continuity, na the Vice President ay automatic successor ng Presidente. If anything happens to the President, if he should become incompetent, automatic by operation of law, the Vice President takes over. So kung i-deprive mo yung Vice President ng insider view ng issues, ng information tungkol dun sa stability ng country, lalong-lalo na when she is compelled to take over, then ang ini-endanger niya doon ay yung public interest. Ini-endanger niya yung bansa because you will have to give the Vice President time to get up to speed on the issues. So, isa yon na nakakaantala ng trabaho. Also, ang nakikita natin dito, hindi para sa kapakanan. We're not talking about stability, national security, or even public interest. Ang nakikita natin dito, dahil sa dami nga ng mga nilagay dyan na medyo questionable pa kung either even necessary right now, at yung continuity of the knowledge of past presidents as well as the possible continuity of passing on to the Vice President, yung impormasyon na ito, nakikita po natin that this is plain and simple politics and vengefulness. Ang isang ebidensya natin dito ay noong Nobyembre 2024, binring up na po ng ating Vice Presidente at hiningi niya ang mga transcripts of records kung may meeting ang National Security Council at kung bakit hindi siya kasali dito. Tinatanong niya, anong pinag-usapan ninyo? Have you actually even met? What is the status of this? Is there some transparency? Are you going to make anything about it? Transparent. Now, merong mga needs, of course, of secrecy when it comes to national security. Pero the mere fact na hindi sinasabi kung nag-meeting man at kung mayroong meeting, bakit hindi kasama ang Vice President. So sa totoo lang, naunahan ang executive dito. If naglabas sila ng reorganization at nagreklamo si VP Sara, sasabihin nila, di ka lang nasali. But she actually brought it up. Naunahan niya silang lahat. She said, why isn't the National Security Council meeting? Or if they have been meeting, bakit wala ang Vice President? So ano na po ang ginagawa ninyo with regard to national security? So ang response ngayon ng executive ay nag-reorganize ng NSC, in-exclude yung Vice President. Why? Because she asked. And even indicated dyan sa Executive Order number 81, nakalagay doon na para daw maprotektahan at ma-uphold ang soberanya at ang seguridad ng bansa. Na parang hindi ba nakakaano, it was a pointed allusion to the Vice President and the former presidents. Kumbaga, kaya namin tinatanggal itong mga to dahil hindi nila i-uphold ang national interest at saka ang soberanya ng bansa. So, in this case, it's tama si Attorney Panelo, this is dirty politics at work here. Naunahan sila ng Vice President. And this is, kumbaga, petty yung kanilang response. Tatanong ka ha, sige tanggalin ka namin. Opo, Attorney, magandang gabi. May kaibahan pa ba ang function ngayon ng NSC dito sa mga members ng NEC sa regular functions nila talaga sa government, yung mga officials, matapos ngang matanggal itong mga napakalawak na mga experience nitong mga dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Kasi kung mapapansin natin, si dating Pangulong Erap, naging mayor din yan sa mahabang panahon. Naging VP, naging presidente. At meron din siyang na-encounter dati, di ba? Sa panahon niya, nag-declare din siya ng all-out war. Sa panahon din ni PGMA, nagkaroon din tayo ng krisis, isang batikang ekonomista, naging mambabatas rin, napakalawak ng karanasan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang dekadang alkalde sa pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, and at the same time, naging presidente, no? At may magandang rating sa taong bayan. At ito, si Vice President Inday Sara Duterte na sa mahabang panahon, naging local chief executive. Ito po yung mga frontliner po na ramdam kung ano yung pangangailangan ng taong bayan. At nabanggit mo nga, hindi lang naman puro pandepensa
natin, no? O kasi pag sinabi mo kasing national security, ang papasok sa isipan agad yung makukonek agad sa militar po, attorney. Well, even if we're talking about, so sabihin na natin, ang pinag-uusapan natin ay internal security. Itong mga past presidents din ay may unique experiences. See, you're right, President Erap, remember Albarca sa yung kanyang gains sa mga Mindanao campaigns. Of course, former President GMA survived several, how do you call this, challenges sa kanyang leadership. So President Duterte as mayor was able to help resolve some of the conflicts pagdating sa insurgency. VP Inday continued that tradition. So nakikita natin na kung we're just talking about even military challenges, meron silang mga unique experiences pagdating sa ganyan. So if we're talking about threats to national security, such as military threats from insurgents and so on, then they have a lot to bring to the table. Ekonomista si former President Gloria Arroyo, so maaari siyang makapagbigay ng insights tungkol dito sa economic factors na nagko-contribute sa stability or instability ng bansa. But the unusual thing here is, isa doon sa mga pressing concerns ngayon sa bansa ay ang pagtataas ng presyo ng bilihin at lalong-lalo na ng pagkain. Nakikita natin, ito ay isang challenge sa seguridad ng bansa. Pero hindi nila pinag-uusapan. Inuuna po nila ay ang pagtanggal ng mga dating Pangulo at saka ang Vice Presidente sa National Security Council. So ang iniintay ko ngayon, ano ang magiging polisiya? Ang National Security Council po ay policy-making body and advisory. So ano ang inaabiso nila? Nag-aabiso ba sila sa Pangulo? Sino ba ang nag-abiso para magbago ang organisasyon at ang membership ng council dito sa NSC? So, these things, tama kayo. So, that's why we're saying na we are not questioning yet yung legalidad ng pag-create or pag-reorganize ng council, ng National Security Council. Pero kini-question natin yung wisdom nito. Ano ba ang kinabuti ng bagong pag-reorganize sa National Security Council? Ang nakikita ko dito is they do not want dissent. Okay. At mahalaga ito, siguro parang hindi sila natututo doon sa mga dating diktadorya. Pag walang nagdi-dissent, yung opinion mo, yung information na nakukuha mo will not be tested. Kumbaga, pati yung mga proposed policies, kung lahat ng nakapaligid sa iyo ay mga yes men, then you will be the emperor without any clothes. Matatakot lahat ng tao na sabihin na kahiya-hiya ka na. Opo, at kung pagbabasehan po, attorney, yung mga pahayag ni Vice President, parang hindi pa ata nag-convene ang NSC at ikaw naging kabahagi ka rin sa unang part ng Marcos Jr. administration. Nagkaroon ba ng pagpupulong ang NSC at kung wala, hindi man kailan nagpulong, mas nauna pa ang reorganization bago pa yung pagpupulong, naka-adjust agad sila? Oo nga eh. So, I think na hindi po naging priority. Kung titignan po ninyo, lalong-lalo na within the first 2 years ng Marcos Jr. presidency, hindi po, during the time na nandun ako, wala po ako natatandaan na nagpulong ang National Security Council. Although iba po kasi ang National Security Advisor at the time, it was Professor Clarita Carlos. Noong time na yon na hindi naman nahihiya na magpadala ng abiso niya dun sa ating Pangulo. Pero nakikita ninyo ang priorities, ang mga naging priority dito ay yung pag-travel. So within the first 3 months, 3 bansa na kaagad na nadalaw pero wala pang convening ng National Security Council. Buti sana kung wala na tayong insurgency, kung walang existent terrorist groups na nag-ooperate sa Pilipinas at cursory examination kung ano ang mga tinutukoy ng ating Anti-Terrorism Council, makikita naman yung mga existent dangers sa ngayon. And aside from that, of course, naging Department of Agriculture Secretary ang ating Pangulo at aware siya doon sa mga issues tungkol sa bigas. Sa bigas pa lang marami na tayong problema. Pero even now, mismo si House Speaker ang nag-point out, ginawa na daw nila ang lahat pero tiba-tiba pa rin ng mga middlemen. So ano daw ang mga nangyayari? Nag-create pa sila ng Quintcom para tukuyin daw ng legislature ang problema pero sa ngayon
wala pa rin tayong reports from National Security Council how this affects the stability of the country. Opo. Priorities talaga. And sila-sila lang din naman itong mga miyembro ng NSC at nabanggit mo nga na sinabi nila na ginawa na nila ang lahat tapos babawasan pa doon sa mga may experience na makakatulong sa kanila. Correct. So kumbaga, ang magiging resulta nila same as useless. Well, if you put it that way, I do agree. Agree naman po ako. Kasi ano ba talaga? And like I said, walang katunggali eh. Di ba? Kung papansinin nyo, halimbawa, sa hukuman, mayroong taga-usig, mayroong nagtidepensa. Sa gitna ng dalawang posisyon na yon, mahahanap daw ang katotohanan. Nangyayari yon kasi nagkikiskisan. Yung pinipresenta ng prosecution, magiging malinaw dahil sa pagtatanong ng depensa. And the same. Pagka-depensa naman po ang nagpakita. Mayroon tayong demokrasya. Sa demokrasya, meron tinatawag na free marketplace of ideas. Dahil maraming mga idea, maraming nagiging diskusyon, mayroong magbubunga ito ng mas mga makabagong ideas, mas mga bagong proseso. This is how we learn. Ganito nga, even yung scientific mga hypothesis natin, ay natetesting dahil mayroong tumutunggali, mayroong nag-o-oppose, mayroong nag-question. Pero ang nakikita natin dito, tinatanggal nila yung possibility na sila po ay ma-question. And therefore, yung mga makukuha lang nila na impormasyon ay, you're right, less than useless. Opo. Meron din po ba kayong nakikitang posibilidad na may mga interventions sa mga banyaga, itong hakbang na ito, attorney? Interventions sa mga Kumbaga, banyaga. halimbawa, sabihin na natin, galing sa US. Si Uncle Sam. Oo, si Uncle Sam na Uncle. ganito. Considering na medyo possible, magbabago din yung kanilang tahak at itong mga inalis nila, nabanggit nga na pang ano lang daw kaya nadamay lang sina President Erap at PGMA para hindi masyadong halata daw na talagang nakatutok lang dito sa mga Duterte itong pagtanggal nila sa NSC. Well, hindi naman ako magugulat. Gawa na nga ng nakikita natin ang mga desisyon ng ating Pangulo pagdating sa larangan ng mga EDCA sites, di ba? Pati nga yung mga usap-usapan tungkol sa sa mga pagpapasok ng weapons dito sa mga EDCA sites na hindi posibleng hindi nalalaman ng publiko. Na dapat ini-inform tayo if there are any potential dangers to our safety. Bukod pa, so ang punto dito is kung nakikinig ang ating Pangulo more doon sa mga banyaga na paghihikayat ng mga banyaga tungkol dito sa ilang mga polisiya natin pagdating sa depensa, then that's very, very dangerous to the national interest. At tama kayo, hindi po yung mangyari given nga doon sa mga desisyon ng ating Pangulo pagdating dito sa mga EDCA sites. Speaking of Uncle Sam, abay, nag-yes sir na tayo. Yes sir. Dahil dumating na po ang mga Afghan, ma'am, ngayong araw. At anong mensahe, ma'am, na pinapakita niyan sa taong bayan? Well, unang-una, hindi sila transparent eh. Kasi, iba, dati nga, ang binabanggit na number, something as high as 80,000. O ngayon, may 300 na doon natin. So parang ang sinasabi nila, kita nyo, 300 lang. Your fears are unfounded. Teka muna, hindi nyo pa nga sinasagot ang mga katanungan. So nandito ang mga Afghan refugees dahil pinaprocess sila. Dahil pulisiya ng Estados Unidos na kung magpapapasok sila on long term, like for purposes of giving, let's say, political asylum or for immigration purposes, they wait it out in a third country. So yan po ay patakaran talaga sa US immigrations. So dito sila ngayon mag-iintay. Ang problema, hindi po masabi-sabi ng US sa atin exactly how long sila mag-iintay. Ang ginaranti lang nila ay sila daw ang mga nanagot ng costs nito. Tama, pero wala po rin tayong naririnig na any specifics about that. All costs, as in completely all costs, including if there are social costs, including costs like paano kung nakalabas yan? Paano natin hahanapin yung mga yan? How do we track them down? Do you send a team after them? Who is going to look for them? Ang US forces ba o tayo? Paano kung umalis yan ng bansa? Wala tayong problema. Pero what if naman hindi sila mag-guarantee, hindi sila mapaunlakan ng US sa kanilang paglipat?
yun sa kanila, anong mangyayari dito? Hindi naman natin pwede silang ibalik kasi pagka nagrantan na sila ng status ng refugee, which basically is what it is, pagdating na nila dito, kung refugee status yan, meron tinatawag na non-refoulement. Ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng ibalik sa kanilang bansa, lalong-lalo na kung mamimeligro ang buhay nila doon. Ano gagawin natin? We can't put them on a boat and just push them away. Hindi naman din natin sila, kumbaga, we are bound by United Nations declarations on how we're going to deal with refugees. We're stuck with the problem if the US says no. Ayun, hindi yan maliwanag sa atin. Ayun yung problema, lack of transparency or maybe lack of any solid and credible policy that's in writing para mapalagay yung loob natin. Wala eh. Yan. Bahala na tayo daw mag-isip. Effective na optics, ma'am. Dahil, syempre, mabait tayong Pilipino. Tumatanggap tayo ng mga bisita. Tayo po ay nag-accommodate, lalo na pag-issue po ng humanitarian. Sa issue po ng Afghan problema refugees. with humanitarian treatment. Ginawa naman din po natin with the Vietnamese boat people. Diba? We had refugee processing centers sa Bataan at saka sa Palawan. At eventually, most of them were brought to the United States. Tinanggap naman po sila. Ibang-iba naman po ang sitwasyon with the Afghan refugees. Ngayon, lumaragsabi ang mga issues tungkol sa how do you call this and still be humane about it. May raise sa Europe at ibang mga bansa, particularly dito sa UK, ang actions of immigrants that come from countries na ibang-iba yung kultura. So nagkakaroon sila ng spikes in crime rates committed against residents by immigrants. Nagkaka-soul searching about what they're going to do in situations like this. Nagtanggap sila. Hindi lahat ng instances na nagtanggap sila ay this was a policy that was welcomed with open arms. Hindi, meron din mga public criticism about yung mga polisiya nila. And now, dahil nakakatanggap ng matinding publicity yung mga really awful cases ng violent crimes, nire-rethink nila ngayon ang mga policies nila on immigrations. I'm not saying that the Afghan refugees will pose a problem of law and order or even criminality dito sa Pilipinas. Pero I think that the people should have been given an opportunity to discuss this publicly bago nila inimpose ang ganitong klaseng polisiya. Mabait tayo, we've done it nga with Vietnamese boat people. During World War II, nagtanggap tayo ng, well, now they would be classified as refugees, people who were fleeing from the Holocaust. So may talaga tayo. And in fact, si Presidente Rodrigo Duterte was willing to take Rohingyan refugees if it ever came down to that. So wala tayong issue with accepting, but the public must be informed. Di lang yun, kailangan din na aware tayo dun sa differences ng kultura ng mga tao na ipoprocess natin and how long. We have a reasonable para sa ating mga ordinaryong mamamayan na questionin how long is this going to take. Pwede rin yun eh. Opo, Attorney Shadmar po ulit. Inline pa ba ito sa ng Trump administration? Alam natin medyo naghihigpit siya sa kanyang immigration policy, 'di ba? Gusto nga niya mas priority yung mga Amerikano, no? Tapos merong ganito na hakbang, parang hindi ba siya dugtong itong galaw na ito, kaya parang sa nakikita niyo po? Actually, kinlarify naman ng Trump administration na hindi sila against immigrations. Actually, they're for legal immigrations. Ang ayaw nila is gumagastos ang US government on people who enter the United States illegally and walang documentation pero gagastosan nila. So nagkakaroon ng strains sa kanilang healthcare resources, sa law enforcement and so on. Nagkakaroon rin ng issues pagdating dun sa immigrants. Tinaasan kasi ang quotas for certain countries such as but not limited to. And this is something that they actually discussed, di ba, under the Obama and Biden administrations, yung pagtataas ng quotas allegedly doon sa for Muslim countries.
for immigrants coming from Muslim countries. This was an issue that they're compelled to discuss. So, yung mga ganon, kinlarify naman ng Trump administration. What I think is also important as how it directly affects us is kung maghihigpit nga ang US, malaking possibility that there will be of the 300, several families at least na marireject, na may possibility na may mga marireject dyan. What are we going to do? Sana sagutin ng US. Anong gagawin namin pag kayo na yung nag-reject? Saan niyo po ilalagay? Ito-transfer namin yung kustodiya nila sa inyo. It should be the US, but it should also be made absolutely clear na may cut-off time. Kasi baka ang sabihin nila sa atin, as long as pinaprocess pa, dapat nandyan sila. What if it takes 20 years? Kasi yung totoo niyan, ayaw nilang tanggapin. So they need to discuss these things with us and we need to make it clear. If maliwanag sa ating Pangulo ba, dapat sinasabi niya sa atin para mapalagay yung mga, at least yung mga katanungan ng mga mamamayan. And of course, hindi tayo, nakikita naman natin all of these other issues that are being discussed also, sa social media platforms with regard to other immigration issues that are raging across the United States and Europe. And nakikita nyo rin po ba na lahat ng mga ma-assign or lahat ng mga Afghan na nandito 100% tatanggapin? At kung hindi tatanggapin sila, kung hindi sila tatanggapin, hindi rin malinaw, di ba? Kung anong mangyayari sa kanila, kung mananatili ba sila dito o balik sila sa Afghanistan at kung welcome pa ba sila sa Afghanistan. And isa sa mga tanong, bakit Pilipinas? Wala bang ka-close BFF ang Estados Unidos na mas malapit doon sa tawag nito, Afghanistan, na kailangang ibiyahe papunta pa dito sa side ng Asia tapos tsaka sila makakapasok sa Amerika? Well, I'm sure there are other countries, pero tayo yung umuod. And hindi po natin nakikita any rhyme or reason for doing that. Pero I'd like to point out, because of the doctrine of non-refoulement, kung ang turing natin dito, and they will be most likely be considered refugees dito sa Pilipinas, we will not be allowed. Under international law, hindi natin sila pwedeng ibalik sa country of origin nila kung mamimiligo ang buhay nila. And that's precisely why kinukuha sila ng US. Kasi their continued stay sa Afghanistan, given yung kanilang cooperation with the United States and as against the Taliban, namimiligo ang buhay nila at ang buhay ng kanilang pamilya. So wala na tayong option to send them back to Afghanistan. It will be, ang only option natin is to pass off the responsibility of where they will be relocated to the US authorities. Dahil sila yung nakiusap sa atin. Buti sana kung mabilis sila magre-respond. Kung wala sila dito. Ito pa ang isa. What if the Trump administration doesn't support this project? What if iputol nila yung sustento para sa yung costs ng pag-house natin sa mga refugees, ng mga Afghan refugees, yung mga pinaprocess. Paano yon? Paano tayo? Anong magagawa natin? What are our options if that should ever happen? Nagbago yung administrasyon. Baka hindi sila sang-ayon dito sa polisiya na to. What if they say, sige, cut off na namin yung Philippines, bahala na kayo. Patay. Anong gagawin natin? Sarili nga natin mga tao, gusto natin mapakain lahat. Siyempre, uunahin sila. Ma'am, last two questions. Ito, ano ba yung nangyayari sa ating mga Pilipino, ma'am? Somewhat, somehow, parang nagiging tolerable tayo sa mga corruption issues. Siyempre, mahal ang bigas. Tolerant. Yun nga ngayon, ma'am, yung kamatis. 2 peraso, 60 pesos. Oh my 400 gosh, ang kilo. grabe. Matindi Ginawang mahal ang bilihin para hindi magka-interest yung tao na konsintihin ng pamahalaan para tayo, focus lang tayo sa hanap buhay kasi yung mahal ang bigas, mahal yung kamatis, mahal na din yung sili. 1,000 pesos na yata yung kilo. Ano nangyayari sa ating mga Pilipino, ma'am? Hindi, I don't think we're becoming tolerant. Ang natural naman talaga sa atin at base sa ating kultura, ang Pilipino kalabaw. We plod, tuloy-tuloy lang po until hindi na kaya. Kasi ganun din naman ang kalabaw. Pagka ang kalabaw, very, very patient, but the moment na maubos yung pasensya na yun, suwagin ka na. So ganun din po. Tingin ko kasi ang daming nangyayari, tapos ang bilis. So ang daming issues, nagpapatong-patong,
yung confusion with regard to issues also helps the administration kasi hindi pa resolve yung isang issue, may panibago na naman, ragsa ng ragsa. And medyo at some point, meron ding tinatawag na yung pagod. Napapagod din tayo sa dami ng mga issues. Ito ang danger. After mapagod at ma-recover yung galit, tutuloy-tuloy yan, raragsa yan. So titingnan natin, halimbawa, the examples of the first Philippine Revolution of 1898 and of course the second one of People Power Revolution of 1986. In 1986, it took 18 years according to former CABSEC Jun Evasco, who was a participant dun sa sabi niya, 18 years bago natin pinaalis ang diktador. In the case of the first Philippine Revolution, 300 years of colonization bago tayo nagplano, bumising at nagplano. Ang tingin ko dyan is that it isn't because of social media, marami rin mabilis ang pangyayari at mabilis nag-calcify yung idea sa utak natin na, teka muna, I think at this point it is too much. It will be faster than the first two, no? If ever some instability happens. Pero ang tingin ko kasi dyan is, ang missing na factor dito so far are yung rise of the leaders. So dati may mga umangat ng mga leaders in the first Philippine Revolution, Bonifacio, but before that, Diego Silang. Diego Silang, significant siya sa history ng Asia because nakapag-unite siya ng tatlong linguistically diverse groups. Hindi ganun kadali yun at the time. So after Diego Silang, it wasn't that far off na lang dun sa next sa successful sa 1898 revolution. So in people power, 18 years naman, may bagong media na, may traditional media na. So ang tingin ko dyan is that if ever magiging less tolerant tayo and change would come, change on the level of 1898 and 1986, then makikita din po natin that it will be happening a little faster. Hindi ko masabing nagiging tolerant tayo. Hindi rin. It's just that for a Filipino to make a decision for great change, it takes some time. And ang tingin ko hindi naman din ganun. Tignan mo yung US bago sila nagka 1777 ilang taon din na sila po ay kolonya ng UK. So French Revolution ganun din po. So tingin ko tolerant talaga tayo to a fault pero may hangganan pa rin ang lahat. Po, ika nga pag puno ng salop, dapat ng kalusin yung lumang kasabihan. Ma'am, ito, may paalala po at emphasis ang Supreme Court recently. Sinabi po ng kataas-taas ang hukuman na yung mga search warrant must be clearly defined the location to be searched. Otherwise, they're invalid for violating the right against unlawful searches and seizures. Ito po ay akma sa KOJC siege. Ito yung boses na hinahanap, ma'am, noong mga panahong iyon. Last quarter of 2024, napaka-crucial po at nakita ng Pilipinas at ng global audience natin kung gaano po katindi ang puwersa ng pamahalaan laban sa mga walang kalaban-laban. Well, mahalaga nga itong paalala ng Korte Suprema. Well, hindi naman siya talaga paalala in the sense that the Supreme Court is intervening dito sa mga social issues natin. Pero itong decision na to will be significant dito nga sa pag-clarify ng KOJC. Kung titignan po natin yung siege na tinatawag ninyo, ang ginawa po kasi ni General, naaalala ko lang yung nickname na nabigay sa social media, nung head of operations, sorry baka ko masabi. So yung head of operations po, ang ginawa niya, tinulak niya both yung amount of time where the search can be made as well as yung yung very general na description of the area to be searched. Pati yung halimbawa, kasama ba sa search warrant kung generic lang yung pagkalagay doon, yung paghuhukay? How long is ano yung mga parameters ng isang search warrant? How long do you have to search? I mean, kailangan ba within a number of hours o pwede ka nang maglagay ng tent doon sa labas at gawin mo itong pag-search within a period of 2 years? Diba? So, yung mga ganito, this is what we call right for adjudication. Ibig sabihin,
Although yun na nga, meron na nga sinabi ang Korte Suprema na kailangan maliwanag a decision on the KOJCC will further enrich Philippine jurisprudence. Ibig sabihin, mas malalaman na natin yung hangganan ng isang search warrant. Hindi na pwedeng pumasok at sabihin na, sige, alis kami dito pag tapos na kami mag-search. Tapos months later, nagsa-search ka pa rin. Diba? Because this affects the rights of the persons who hold who are possessors or owners of the property being searched. So ang tingin ko dyan is, yes, that's the starting point, pero there is room pa for adjudication. There's room pa for the court to further define yung parameters ng isang search warrant. So at the very least, makakakita tayo ng development sa Philippine jurisprudence at makikita din po natin talaga yung we will see the day when justice is done. Opo, Attorney, meron po bang similarity ang search sa warrant of arrest? Kasi yung hawak-hawak nila ay warrant of arrest. Pero parang yung pagpunta nila doon, parang hybrid. Warrant of arrest at itong search warrant po. So yeah, isa pa pala to, no? It's warranted na pwede nang ma-define ng Korte Suprema din kung ano ang hangganan ng search pending due to a valid arrest. So mayroon inaalaw kasi na search. Ang topic na ito ay searches and seizures. When you are searching, there are two kinds, searches and seizures. So ang search can be a person and can be property. Ang seizure can also be a person, that's called an arrest, or it can also be property. So dito, merong search of a place supposedly in pursuit of a seizure of that person, an arrest of that person. Again, ano yung validity, ano yung parameters ng isang warrant of arrest? Alam natin, dinefine ng Korte Suprema na ang search pursuant to a lawful arrest, maaari kang mag-search ng lugar. But usually, sinesearch yan after makuha mo na yung tao. After ma-seize na yung tao, after ma-aresto na siya, isa-search mo. At yung search is limited. Yung search niyan is limited to the area in the immediate control ng tao na inaaresto. Kasi baka nga naman may nakatagong weapons. Baka nagtago ng contraband in those areas. But only, and I said, this bears emphasis, within the area that is in the control of the person seized. Now, nakikita natin dito, wala pa yung aresto, nagsa-search na. So, ang sinasabi nila, this is a search for the person to be arrested, which means they should not be searching the place for contraband, they should not be searching the place for anything like that. And usually, ang pag-search ng isang lugar is yung reasonable, yun yung standard. Kung walang ibang standard, walang ibang patakaran ng Korte Suprema, ang search should be limited to reasonable standards. Ngayon, ang tanong, will the court define reasonable here? Reasonable ba ang ilang linggo kang naghahanap ng isang tao when your first cursory search led to nothing? Wala kayong nakitang tao, hindi nyo nahanap. Valid ba kung magstay kayo at hinahanap ninyo pursuant to your arrest warrant? Kung ako yan, they should have gotten a more specific warrant. Pero because nga the matter is brought before the court, mas ma-enrich na naman ang jurisprudence kasi masasabi nila sa atin ano naman ngayon ang hangganan ng isang warrant of arrest.